Ken Taffin na stress sa ginawa ni RJ Abarientos. No EASL for Justin Brownlee. Coach Tim nilatag ang plano for JB. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Kamakailan lang pinag-uusapang posibleng paglalaro raw ni JB sa SMB para sa paparating na EASL. Dahil pwede nga raw maglaro sa SMB si JB as a local player dahil isa ito sa naturalized player ng bansa, na kung sa ay allow maging local ang naturalized sa EASL gaya ng ginawa ng Meralco Bolts kay Gilas naturalized Ange Kwame, na kung sa ay maglalaro ito sa kanila as local player. So about sa usaping ito, tila dito natatapos ang kamakailan pang inaabangan na ng mga fans ang resulta kung paglalaroin ba si JB sa SMB for EASL para makatulong sa kampanya na maaaring makadagdag puwersa sa team ng SMB bilang local player nila. So sa isang pahayag nga rito dito kay Coach Tim, tila dito na nilinaw at tinapos ang usaping patungkol dito, na kung sa ay ayon nga sa mismong pahayag nito, credit po ayon sa post ni Barangay Ginebra San Miguel, ayon kay Coach Tim, "No, Justin's busy. You know, he is busy with us. I don't see how he can play with anybody else at this point. Ange, I think, is available and can work. So I think that makes sense for them to bring him in. And Justin is our main guy now that Benny Boatwright is injured. Justin is really crucial for us. It's crucial that we keep him healthy for the upcoming window." So agree tayo rito about sa sinabi nitong si Coach Tim Cone about sa estado ni Brownlee. Kumbaga si Ange Kwame, tama lang din na kinuha ng Meralco dahil si Ange ay available kumpara kay Justin Brownlee na napaka-busy. Biruin mo naman, may laro siya sa Ginebra, tapos may parating pa ring laro siya dito sa Gilas Pilipinas na siyang ang pinaghahandaan nila. So kung isasali or ipapahira mo pa kung sakali yung Brownlee sa SMB, kung sakali lang kawawa naman yung player dahil halos wala siyang pahinga. At saka gusto rin nila Coach Tim panatilihing healthy ito. Dahil crucial na nga raw itong si JB para sa Gilas, lalo pat injured pa yung inaasahang papalit dito na Gilas naturalized in the future na si Benny Boatwright. So yan, malinaw. No EASL stint for JB as Coach Tim wants him to focus on Barangay Ginebra and then Gilas in November. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Hanep, nag-trick shot pa si RJ Abarientos at may kasama pang foul. Halos wasakin naman ni Japet ang ring. Pero kay Balungay, nag-dunk party. Kaya lang sobrang inspired si RJ. Pumaulan patuloy ng 3 points. So tapat ang Phoenix Fuel Masters kontra dito sa Barangay Ginebra. First 5 ng Ginebra, Thompson, Ahamnisi, Aguilar, Holt, and Brownlee. Sa Phoenix naman, Rivero, Garcia, Soyud, Francis, and Perkins. Sa kabuuan ng first quarter, pumuntos ng 24 points ang Phoenix Fuel Masters at ang Barangay Ginebra naman ay 36 points. Sa kabuuan ng second quarter, pumuntos ng 21 points ang Phoenix Fuel Masters at ang Barangay Ginebra naman ay 25 points. Kaya natapos ang first half, tanga ng Barangay Ginebra San Miguel ang kalamangan, na kung sa ay pinangunahan agad ni Japet Aguilar ang Gin Kings na may 17 points na. Sa kabuuan ng third quarter, pumuntos ng 30 points ang Phoenix at ang Barangay Ginebra naman ay 29 points.
Sa kabuuan naman ng 4th quarter, pumuntos ng 21 points ang Fuel Masters at ang Barangay Ginebra naman ay 22 points. Kaya sa huli, nakuha ng Barangay Ginebra ang panalo na kung sa ay pinangunahan nitong si RJ Abarientos ang Barangay Ginebra na kumamada ng 24 points, 5 rebounds and 5 assists.